Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman ang Pobre Kapampangan. Kumusta na po kayo? Ngayon ang pag-uusapan naman natin, kagaya ng dati, yung buhay-buhay natin dito sa abroad. Karamihan sa atin, akala nila kapag nasa abroad ka, ay napakasarap na ng buhay mo. Nakikita ninyo na mga magagandang lugar, mga pagkain, yung mga nakikita natin na mga gadget, yung mga nakikita natin na mga binibili natin na mga alahas, di ba? May mga kinto tayong malalaki, may mga singsing tayo, may mga relo tayo. Ayun lamang ay displays. Yung iba pinapakita na naasensado sila at maganda ang kanilang mga kalagayan. Pero deep inside, karamihan po sa atin dito sa abroad ay mga buhay natin ay hindi maganda. Oo, mayroong karamihan sa atin may siniswerte, may minamalas. Dalawang klase lang po yan. Kaya kapag ikaw ay nakapunta sa destination na pinagtatrabuhan mo, swerte ka, mabait ang amo mo, ikay napaka lucky sa iyong pinuntahan. Pero kapag minalas-malas ka, yung amo mo, salbahe, at yung destination mo, ang pangit, ikaw ay minalas-malas. Kaya ang buhay dito, hindi lahat ng nag-abroad ay swerte. May minamalas din. Sa pag-abroad, walang namilit sa atin. Sarili natin yan, desisyon natin yan. Choices mo yan. Choices ko, choices nating lahat. Kaya wala tayong masisisi kung ano man ang mga nangyayari sa atin. At kapag nag-abroad tayo, kailangan pag-isipan natin. Hindi yung nagdesisyon ka lang na akala mo yun ang paraan para umasenso. Tama kayo, yun ang paraan para umasenso. Pero yun din ang iba ay ikapapahamak mo. Dahil kapag nag-abroad ka, kailangan may utak ka, tiis, determinasyon, tiyaga, at kailangan masipag ka, matiisin. Yun ang kailangan dito. At bago tayo umalis, alam nyo naman, may mga training yan guys. May mga training yan na pag-aaralan natin. Yung tinatawag nilang PDOS. Free Departure Orientation Seminar. Yun, unang-una, kailangan natin yun i-apply, lalong-lalo na dito sa abroad. Dahil kapag hindi mo in-apply yun, yung mga sinabi ng mga trainer natin na bago tayo malis, yung training na ginagawa natin, ay siguradong mapapahamak tayo guys. Kasi kung hindi mo in-apply yun at hindi mo inalam, lalong-lalo na ikaw ay baguhan ka, hindi mo alam yung mga technique dito sa abroad, talagang hindi ka magtatagal at hindi ka magsosurvive. Maraming hirap dito sa abroad na hindi mo nararanasan sa Pilipinas. Totoo po yun, maniwala po kayo. Sa mga nag-abroad dyan, totoo po yun sinasabi ko o hindi, di ba? Lalong-lalo na yung mga kadama, yung katulong sa bahay. Ang hirap po, lalong-lalo na yung mga amo ninyo, kapag napuntahan ninyo ay napakasalbahe. Hindi kayo papakainin, hindi kayo sasahurin, yung iba dinadahas, ginagahasa, sinasaktan, minamatrato, di ba? Kaya ikaw, kapag nag-abroad ka, tandaan mo ito, hindi po madaling mag-abroad. Masarap pakinggan ng abroad pero napakahirap yan.
hindi naman lahat po na nag-abroad din siniswerte. Marami po sa atin yung mas maraming minamalas kaysa siniswerte. Pero ako naman, sa awa ng Diyos, kahit na papaano, okay naman ang napuntahan ko, destination ko. Dahil sa tagal ko na rin sa pag-abroad, alam ko na rin yung mga buhay-buhay dito. At yung mga dinanas ko, ay ina-apply ko na rin. At itong sinasabi ko sa inyo at kinukwento ko sa inyo, ay para malaman nyo rin, lalong-lalo na sa baguhan na mag-abroad. Alam nyo guys, sa pag-abroad, kailangan determinado ka. Talagang ihanda mo yung sarili mo, lalo-lalo na kapag nandito ka na, kailangan handa ka. Para tayong mga sundalo guys. Lalaban tayo sa hirap, sa ginhawa, sa sarap, sa ligaya. Bago mo makamit yan, kailangan danasin mo muna ang lahat ng hirap. Kakain ka wala sa oras, matutulog ka wala sa oras. Ganito ang buhay dito sa abroad guys. Kailangan matiisin ka, masipag ka, mataktika ka. Kasi pag pumunta ka rito, lahat ng hirap, sakripisyo ay dadanasin mo. Maging matalino tayo, maging mataktika. Kasi kapag wala ka niyan, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magsusurvive. Karamihan sa atin yung ganun na sitwasyon, lalong-lalo na hindi ka sanay sa buhay, nahirap kapag pumunta ka na dito, lalo-lalo na ikay katulong. Hindi kamukha ng katulong sa Pilipinas, yung katulong dito. Alam niyo po ba kung ano yung trabaho dito? Trabaho, kalabaw. Maniwala po kayo dyan sa mga kabayan ko dyan, sa mga kadama. Ayan, alam niyo po ito. At kapag minalas-malas kayo, yung amo ninyo ay salbahe, hindi kayo papakainin sa oras, hindi kayo papasahurin sa inyong buwan ng pagsasahod, minamatrato, ginagahasa. Yun ay talagang dinadanas nila dito. So guys, hindi ko kayo dinidiscourage o inaano sa pag-abroad. It's your choices. We are choices. Choices nating lahat ito. Kaya, bago ka mag-abroad, pag-isipan mo nyo ng mabuti kung talagang desidido kayo. Dahil, ang pag-abroad po talaga ay hindi ganun kadali. Tama po kayo. Marami pong tao na kapag umuwi sila, akala ninyo, ang ganda-ganda ng mga sinusuot nila, kumpleto, may alahas, may mga gadget. At ang buhay nila, akala ninyo maganda. Hindi nyo alam, bago nila nakamit yun. At bago nila na bili yung mga ganun na mga kagamitan, maraming sakripisyo ang kanilang ginawa. Kaya itong video na ito, ginawa ko rin at i-share ko sa inyo para sa mga nakakarami at sa mga gustong mag-abroad, sa nangangarap na gustong mag-abroad. Ayan. Sinasabi ko lang po, ito'y katotohanan at nangyayari. Kaya nyo bang kumain na wala sa oras? Kaya nyo bang kumain ng isang beses sa isang araw? Kaya nyo bang matulog na wala sa oras? Matutulog kayo. Minsan kulang pa. Gusto nyo pang matulog pero hindi pwede dahil may obligasyon tayo. Gigising ka ng maaga. Magtatrabaho ka. Ganon, titiisin mo kahit gutom ka. Gusto mong kumain, wala kang makain. Meron man, bawal.
limitado ang mga galaw mo, kilos mo. Hindi ka makapagsaya kapag may okasyon, hindi mo kasama ang mga mahal mo sa buhay. Malungkot, nag-iisa ka. Kaya dyan, sa Pilipinas, lalo-lalo na yung mga mahal nyo dito sa abroad, pahalagaan ninyo rin yung mga kinikita nila. Kasi yung kinikita nila ay dugot pawis, pinagpapaguran nila yan. Huwag kayong maging maluho. Isipin din ninyo yung mga pinagpaguran ng mga mahal ninyo sa buhay. Ang inyong mga nanay, ang inyong mga tatay, mga kapatid, sa ating lahat dyan. Sana mag-ipon-ipon din kayo. Hindi yung last style na kayo ng last style. Happy, go lucky kayo. In the future, pag-uwi na ang mga mahal ninyo sa buhay, wala kayong na-invest, wala kayong naipon, wala kayong nabili o kahit ano man sa inyong mga kagamitan dahil sa mga paggastos ninyo, hindi ninyo inanong tinabi. Kailangan guys, kapag nag-abroad kayo, lalo sa pamilya ninyo, sabihin ninyo kung ano yung mga kalagayan ninyo, sabihin ninyo kung ano yung nararamdaman ninyo. Yung mga plano ninyo, dapat magtulungan kayo. Mag-ipon kayo, i-save ninyo sa bangko, yung kinikita ninyo. Dapat alam nyo rin yung mga pinapadala ninyo. Lalo-lalo na kung hindi sapat ang inyong mga kinikita. Kung ang kinikita ninyo ay buo, halimbawa na lang 2,000, ibigay ninyo yung kalahati sa inyong pamilya, kalahati sa inyong pagkain, kalahati doon sa inyong isi-save para sa inyong kinabukasan, lalo na sa pag-uwi ninyo, meron kayong umpisa na negosyo. Hindi lahat yung binibigay ninyo lahat. Wala natitira sa inyo at lumilipas ang taon, buwan, natapos ang kontrata ninyo, wala kayong ipon. Ganun po yung sinasabi ko sa inyo na yung pag-iipon at paggastos sa inyong mga kinita. Hindi naman lahat ng panahon nandito tayo, natatapos ang kontrata natin. Na yung darating ang taon na matatapos ang kontrata, mauuwi ka, natabla ka lang. Tapos uuwi ka sa Pilipinas, wala kang pag-uumpisahan. Di ba napakahirap po? Kailangan maging wise din tayo lalo sa paghawak ng pera. At sa ating pamilya din, yung pagpapadala natin at sa kanila, huwag tayo maging waldas. Ganun po yung gawin natin para maging matagumpay tayo. Alam niyo guys, lahat na naging matagumpay na tao, dumanas yan ng hirap bago nila nakamit ang kanilang mga pangarap. Kaya sa mga nakikita ninyo na umasenso, yan ay dumaan sa hirap bago nila nakamit ang kanilang mga pangarap. Kaya wag tayong kumbaga, husgahan ng mga tao na ganoon. At kapag lumapit tayo sa kanila, talagang kung yung iba, napakahirap lapitan. Lalo na dahil yung kanilang mga pinaghirapan ay talagang ang hirap na dinanas nila dito sa abroad. Halos yung buhay nila, yung hirap nila, talagang pinaghihirapan nila yung kanilang kinikita para makamit nila yung mga pangarap nila. At tayo, sa mga mag-uumpisa dyan, lalo na sa baguhan, ito sinasabi ko lang po sa inyo, itong buhay-buhay, real talk lang po to, yung mga tao na gano'n ang ginagawa, na lustay lang ng lustay, na hindi alam ang kanilang kinabukasan, akala nila lifetime sila dito, nagkakamali po kayo.
dahil may katapusan din ang kontrata natin dito, kaya maging matalino tayo, lalo na sa paghawak ng pera, guys. Ganun po ang buhay-buhay dito sa abroad. Okay po. Ayan, nasabi ko lang po sa inyo itong buhay-buhay dito para alam niyo rin po. Ayan po yung buhay ko dito. Tingnan ninyo. Dito ngayon ako sa ilalim ng bodega. Dahil malamig dun sa labas. Yan, dito lang muna ako nag-vlogs. Akala ninyo, ang ganda-ganda ng buhay, di ba? Hindi po. Ganyan lang po. Kailangan maging ano tayo, matalino, mataktika sa buhay. Walang arte-arte, walang selan-selan. Basta nagsusurvive tayo at nagtitiis para sa ating pamilya. Ayan po. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Happy weekend po. God bless po. Pobreng Kapampangan. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, Pobreng Kapampangan, and hit the bell button notification para updated po kayo sa lahat ng video na ina-upload ko. God bless po.